Ang magaspang na pader sa likod ng restaurant ang dumidiin sa kanyang likuran. Malamig, marumi, at amoy basura, gaya ng pakiramdam niya sa sandaling iyon. Huwag, parang awan niyo na sir. Ang amoy alak na hininga ni Don Ernesto Villagracia ang bumubulong sa kanyang tainga, kasabay ng bakal na pagkakahawak nito sa kanyang mga braso. Nanginginig ang buong katawan ni Mira, hindi lang sa takot, kundi sa galit. Paano siya napunta sa sitwasyong ito? Ang tanging gusto niya lang naman ay magtrabaho ng marangal. You should be grateful, Mira. Anas ng matandang lalaki. Ang mga mata nito'y mapungay at nakakakilabot. I can give you everything. A better life than this. Hindi. Hindi dito. Hindi sa ganitong paraan. Humugot siya ng lakas mula sa nag-iisang imahe sa kanyang isip. Ang nakangiting mukha ni Jaden sa huling video call nila kanina. Mama, I love you po. Uwi ka na po please. Ang mga salitang yon ang naging apoy sa kanyang dibdib para kay Jaden. Lahat ng ito ay para kay Jaden. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas para itulak ang matanda. Sapat lang para makawala ng isang hakbang. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Sigaw niya. Basag ang boses sa pag-iyak. Ngunit mabilis itong nakabawi. Ngumisi si Don Ernesto. Isang nangising nagpapakita ng tagumpay. You will learn, sabi nito. At muli siyang sinukol. Napapikit si Mira, handa nang tanggapin ang pinakamasamang mangyayari nang bigla ang pagbulag ng isang matinding liwanag mula sa bukana ng eskinita. Isang marangyang itim na kotse ang huminto at ang ugong ng makina nito ay tila musika sa pandinig ni Mira. Bumukas ang pinto sa driver's side. Isang matangkad na lalaki ang bumaba. Ang anino nito ay humaba at tila nilamon ang buong eskinita. Hindi maaninag ni Mira ang mukha nito dahil sa silaw ng ilaw, pero narinig niya ang boses nito, kalmado ngunit puno ng awtoridad. Itay. Isang salita lang, pero sapat na yon para mapatigil si Don Ernesto. Nanigas ito at dahan-dahang lumingon. Leo? Gulat na tanong ng matanda. What are you doing here? Ang lalaking nagngangalang Leo ay humakbang palapit at sa wakas ay nakita ni Mira ang mukha nito sa dilim. Guwapo, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na pamilyar kay Mira. Umuwi na tayo, Itay, sabi ni Leo. Ang tingin ay nakapako sa ama, ngunit ramdam ni Mira na para sa kanya ang mensahe. Leave her alone. Saglit na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mag-ama. Tila may digmaang nagaganap sa kanilang mga mata. Sa huli, bumuntong hininga si Don Ernesto at binitawan si Mira nang may pagkasuklam. Inayos nito ang mamahaling damit at tumingin kay Mira na may pagbabanta. This isn't over. Naglakad ito pabalik sa sarili nitong sasakyan na naghihintay sa di kalayuan at umalis nang walang lingon likod. Naiwan si Mira na nanginginig, nakasandal sa pader, habang si Leo ay nanatiling nakatayo roon. Ang katahimikan ay binasag lang ng tunog ng kanyang mga hikbi. Lumapit si Leo, pero hindi masyadong malapit para biglain siya. May inabot itong isang puting panyo. Okay ka lang ba, ma'am? Tanong nito, malumanay ang boses. Tumangulang si Mira, hindi magawang magsalita. Kinuha niya ang panyo at itinuyo ang kanyang mga luha. Ang lambot ng tela ay isang kakatwang bagay sa gitna ng karumihan ng eskinita. Halika na, sabi ni Leo. Ihahatid na kita sa isang lugar na ligtas. Hindi alam ni Mira kung bakit, pero sumunod siya. Marahil ay dahil sa pagod, o marahil ay dahil sa lungkot sa mga mata nito. Naramdaman niyang hindi siya nito sasaktan. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang amoy ng bagong leather at banayad na pabango ay kabaligtaran ng pinanggalingan nilang eskinita. Nakatingin lang si Mira sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng Singapore na nagmimistulang mga bituin na hindi niya maabot. At doon, sa kaligtasan ng sasakyan,
Bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Luha ng takot, ng galit at ng pagkalito. Hinayaan lang siya ni Leo na umiyak. Walang salita, walang tanong. Naghintay lang ito. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, inabot nito sa kanya ang isang bote ng tubig mula sa compartment. "Salamat, sir," sabi niya sa mahinang boses. "Leo na lang," sagot nito. Ang mga mata ay nasa daan. "I'm sorry sa ginawa ng ama ko." Hindi sumagot si Mira. Ano pa nga bang sasabihin niya? Matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita muli si Leo at sa pagkakataong ito, ang mga salita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Mira. "Gusto kong wakasan ang mga ginagawa niya," sabi ni Leo. Ang boses ay seryoso at may bigat, pero hindi ko kaya ng mag-isa. Lumingon si Mira sa kanya. Ang pagtataka ay bakas sa kanyang mukha. "Tulungan mo akong pabagsakin ang sarili kong ama." Napatingin si Mira sa lalaking katabi niya, sa perpektong tabas ng mukha nito na nabibigyan ng diin ng mga ilaw kalye. Isang alok na galing sa anak ng mismong taong muntik nang sumira sa kanya. Isang alok na parang bitag. "Bakit? Bakit kita pagkakatiwalaan?" Anak kanya. Pinigilan ni Mira ang panginginig ng kanyang mga kamay habang iniaabot pabalik kay Leo ang business card nito. Nakahinto sila sa tapat ng gusali kung saan siya umuupa ng isang maliit na kwarto. Ang karangyaan ng kotse ni Leo ay tila isang insulto sa simpleng pamumuhay sa paligid. "Pasensya na, sir. Ang gusto ko lang ay magtrabaho ng payapa para sa anak ko." Ang kanyang boses ay halos pabulong, pagod, at walang laman. Wala siyang lakas para makipag-away sa mga makapangyarihang tao. Ang kaligtasan ni Jaden ang tanging mahalaga. Tinitigan siya ni Leo, at sa mga mata nito ay wala siyang nakitang pamimilit, kundi isang malalim na pag-unawa. Isang bagay na hindi niya inaasahan. "Naiintindihan ko," mahinang sabi nito. "Pero itago mo pa rin yan. Kung sakaling magbago ang isip mo o kung kailanganin mo ng tulong." Hindi na ito nagpumilit pa. Kinuha ni Mira ang card at isinilid sa kanyang bulsa. Walang lingon-likod siyang bumaba ng sasakyan at mabilis na pumasok sa gusali. Ramdam ang mga mata ni Leo na nakasunod sa kanya hanggang sa mawala siya sa paningin nito. Pagkapasok sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napapikit siya at huminga ng malalim. Sa wakas, ligtas. Sa wakas, mag-isa. Ang apat na sulok ng kanyang maliit na silid ay hindi kailanman naging ganito kakomportable. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Ang madilim na eskinita, ang mukha ni Don Ernesto, ang nakakagulat na alok ni Leo. Pilit niyang ibinalik sa isip ang mga masasayang alaala. Ang tawa ni Jaden, ang mga yakap ng kanyang ina. Ngunit ang takot ay parang lason na kumalat na sa kanyang sistema. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. At nang sa wakas ay nakatulog siya, isang bangungot ang gumising sa kanya, ang amoy ng alak, ang bigat ng pagkakahawak, ang mga salitang bumubulong. Napabalikwas siya ng bangon, habol ang hininga at basang-basa ng pawis. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaan ang mga luha na dumaloy ng walang tunog. Hindi niya kayang mabuhay sa ganitong takot. Para kumalma, kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga litrato ni Jaden. Ang anghel niya, ang lakas niya. Biglang umilaw ang screen. Isang video call mula sa kanyang ina. Agad na pinunasan ni Mira ang kanyang mga pisngi at pilit na ngumiti bago sagutin ang tawag. Ayaw niyang mag-alala ito. "Nay, kamusta na po?" Bati niya. Sinisikap na pasiglahin ang kanyang boses. "Anak, heto, ayos naman kami," sagot ng kanyang ina. Ang mukha nito ay puno ng kagalakan. "Katutulog lang ng apo ko. Napagod yata sa kakalaro." Itinutok nito ang kamera sa natutulog na si Jaden. At sa isang iglap, nawala lahat ng takot at pagod ni Mira.
Ang payapang mukha ng kanyang anak ang kanyang kanlungan. Ang himbing ng tulog ng baby ko. Sabi ni Mira, nangingilid ang luha. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa pagmamahal. Alam mo ba, Mira, masayang pagpapatuloy ng kanyang ina. Ang bait-bait nitong sina Ramil at Marby. Dinalhan ni Ramil si Jaden ng bagong robot na laruan, yung mamahalin. At itong si Marby, halos araw-araw na yata nandito para makipaglaro kay Jaden. Ang laking tulong nila, anak. Sa isang iglap, tila may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Mira. Ramil? Nagbigay ng mamahaling laruan? Ang Ramil na palaging nagrereklamo na walang pera tuwing hinihingan niya ng para sa gatas ni Jaden. At si Marby, araw-araw nandoon. Hindi ba't dapat ay nasa trabaho ito? Talaga po, Nay. Mabuti naman kung ganon, sabi ni Mira. Ngunit ang nangiti niya ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. May mali. May isang bagay na hindi tama. Matapos ang tawag, hindi na siya mapakali. Ang sinasabing kabaitan ng dalawa ay hindi kailanman nag-exist para sa kanya. Ang pagdududa ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Isang maliit na tinik na unti-unting lumalaki. Binuksan niya ang kanyang social media account. Hinanap niya ang profile ni Marby. Puro mga inspirational quotes at litrato ng pagkain. Ganoon din kay Ramil. Walang kahina-hinala. Ngunit hindi siya tumigil. May nag-udyok sa kanya na maghanap pa. Naalala niya ang isa nilang kaibigan sa high school na nag-post kamakailan ng mga litrato mula sa isang outing. Hinanap niya ang profile nito at nag-scroll pababa. At doon, nakita niya ito. Isang group picture sa isang resort sa Batangas. Kuha noong nakaraang linggo. Nasa isang sulok si Ramil at Marby. Magkatabi. Magkadikit ang kanilang mga balikat. At ang kamay ni Ramil, nakapatong sa bewang ni Marby. Hindi yun hawak ng isang kaibigan lamang. Nanlamig ang buong katawan ni Mira. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang paghinga niya ay naging mababaw. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Ang ama ng kanyang anak. At ang matalik niyang kaibigan. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa galit at sakit. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanila. Nanginginig ang kanyang daliri habang hinahanap ang numero ni Marby. Tinawagan niya ito. Isang ring. 2. At sa ikatlo, may sumagot. Isang boses ng lalaki. Isang boses na napakapamilyar sa kanya. Hello? Sino to? Ang boses na yon, kilalang kilala niya. Bawat himig, bawat paghinga. Si Ramil. Nabitawan ni Mira ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit hindi niya narinig ang kalabog. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bago niya maproseso ang lahat, isang malinaw na tunog ang tumagos sa linya mula sa nakabagsak na telepono. Isang halakhak. Ang halakhak ni Marby. Malutong, masaya, at walang muwang sa sakit na idinudulot nito. Iyon na, iyon na. Ang kumpirmasyong dumurog sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Gumalaw siya na parang isang robot. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. Ang mga daliri ay manhid. Itinapat niya ito sa kanyang bibig. Ang lalamunan niya'y tuyong-tuyo. Sorry. Wrong number. Anas niya. Ang boses ay hindi niya makilala. Garalgal at basag. Agad niyang pinatay ang tawag. At sa sandaling iyon, ang lakas na nagpapatayo sa kanya ay biglang nawala. Napaluhod siya. Ang mga tuhod ay tumama sa sahig. Isinandal niya ang noo sa malamig na pinto at doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, walang tunog na humagulhol ang kanyang kaluluwa. Walang luhang lumabas, tanging isang malalim at nakakabinging sakit. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik. Si Marby, ang kaibigan niya mula pagkabata, ang saksi sa lahat ng hirap niya, ang laging nagsasabing, "Kaya mo yan, Bes." Si Ramil,
ang unang pag-ibig, ang ama ni Jaden, ang lalaking pinangakuan siya ng isang pamilya. Lahat kasinungalingan, isang malaking, masakit na kasinungalingan. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pulutin ang mga basag na piraso. Ngunit paano mo bubuuin ang isang bagay na dinurog ng walang awa ng mga taong inaasahan mong mag-iingat nito? Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang ping ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang cellphone. Isang email notification. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit may pangalawang ping. Sa pagitan ng mga hikbi, kinuha niya ang telepono. Isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject, para malaman mo ang totoo. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Naglalaman ito ng 2 litrato. Ang una ay isang larawan ni Ramil at Marby sa isang madilim na bar. Hindi sila magkatabi. Magkayakap sila. At ang kanilang mga labi ay magkadikit. Isang halik na puno ng pagnanasa na hindi maipagkakaila. Kung ang tawag sa telepono ay isang sampal, ang litratong ito ay isang suntok sa kanyang sikmura. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang pagduduwal. Pagkatapos ay nag-scroll siya sa pangalawang litrato. Mas malabo ito, tila kuha mula sa malayo. Si Ramil, nakatayo sa isang parking lot. Sa harap niya ay isang lalaking nakaitim na suit. May iniaabot si Ramil, isang lumang backpack. Ang kapalit, isang itim na portfolio na puno ng pera. Kitang-kita ang mga bundle ng salapi. At sa likod ng lalaking nakasuit, nakasandal sa isang itim na kotse, ay isang pamilyar na anino. Isang anino na nagbigay sa kanya ng bangungot. Si Don Ernesto Villagracia. Doon, lahat ay naging malinaw. Ang mamahaling laruan, ang biglaang kabaitan, ang pagtataksil. Hindi lang siya niloko. Ipinagkanulo siya. Ibinenta siya. Isang bagay ang nagbago sa loob ni Mira sa sandaling iyon. Ang matinding sakit ay hindi nawala, ngunit ito'y nag-iba ng anyo. Ang mga luhang kanina pa, nagbabantang pumatak ay natuyo. Napalitan ng isang malamig at nagbabagang apoy sa kanyang mga mata. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay hindi na alanganin. May bigat, may determinasyon. Naglakad siya papunta sa maliit na mesa kung saan niya inilapag ang kanyang wallet. Kinuha niya mula roon ang isang piraso ng makapal na papel. Ang business card na ibinigay sa kanya ni Leo Villagracia. Tinitigan niya ang mga letra. Leo Villagracia, CEO, Villagracia Holdings, ang anak ng demonyo. Ngunit marahil, ang isang demonyo rin ang kailangan niya para labanan ng isa pa. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit na naghahanap ng mapagbubuntunan. Nagdial siya. Sumagot ito sa unang ring. Hello? Leo? Sabi ni Mira at nagulat siya sa sarili niyang boses. Kalmado, malamig, puno ng isang determinasyon na hindi niya alam na taglay niya. Pumapayag na ako. Sabihin mo sa akin ang lahat ng kailangan kong gawin. Nakaupo si Leo sa isang tahimik na coffee shop sa pinakasulok na bahagi kung saan walang gaanong makakakita sa kanila. Sa harap niya ay si Almira Salonga. Ibang Mira na ang kaharap niya ngayon kumpara sa babaeng nanginginig sa takot sa eskinita kagabi. Ang mga mata nito ay may bakas pa rin ng sakit, ngunit meron ng apoy. Isang mapanganib at determinadong apoy. Ito ang Mira na kailangan niya. Inilatag ni Leo sa mesa ang isang maliit na folder. Ito ang plano. Simula niya. Ang boses ay mahinahon at propesyonal. Simula ngayon, sa mata ng lahat, lalo na sa mata ng ama ko, ikaw ang nobya ako. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Mira. Nobya? Iyon ang pinakamadaling paraan para mapalapit ka sa kanya nang hindi siya naghihinala. Paliwanag ni Leo. My father respects power and despises weakness. Kung makikita niyang pag-aari na kita, he might back off.
o mas lalo siyang magiging interesado. Either way, it gives us an opening. Anong klaseng opening? Binuksan ni Leo ang folder. Kailangan nating makuha ang ebidensya ng mga illegal na transaksyon niya. Money laundering, bribery, extortion. Marami niyan sa opisina niya sa bahay. Isang lugar na tanging pamilya at mga pinagkakatiwalaan lang ang nakakapasok. At bilang nobya mo, makakapasok ako doon. Tumango si Mira. Unti-unting nauunawaan ang plano. Exactly. Ibinigay ni Leo sa kanya ang isang susi at isang access card. Ito ang susi sa isang condo unit. Ligtas ka doon. Wala nang makakagambala sa'yo. Nandoon na rin ang lahat ng kakailanganin mo. Damit, sapatos, lahat. Tinitigan ni Mira ang susi na parang isang alien na bagay. Halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, sabi ni Leo, binabasa ang kanyang iniisip. This is not charity. It's a necessary part of the plan. You need to look the part. Tumango si Mira, kahit na halatang hindi siya komportable. Nang araw na yon, dinala ni Leo si Mira sa nasabing condo unit. Maluwag, moderno, at may tanawin ng buong syudad mula sa malaking bintanang salamin. Para kay Leo, isa lang itong ordinaryong lugar. Pero nakita niya ang pagkamangha sa mga mata ni Mira habang nililibot nito ang tingin. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Isang paalala kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mga mundo. Inilatag niya sa kama ang mga paper bag mula sa mga mamahaling butik. Kailangan mong masanay sa mga ito, sabi ni Leo. Sinisikap na panatilihing formal ang kanyang tono. Isa-isang tiningnan ni Mira ang mga damit. Magaganda, ngunit halatang hindi akma sa kanyang pagkatao. Kinuha niya ang isang simpleng itim na bestida. Masyadong magastos to, sabi niya. Ang damit ang mag-a-adjust sa'yo, Mira. Hindi ikaw, sagot ni Leo. Isang pampalubag loob na sinubukan niyang gawing natural. Isuot mo lang kung ano ang komportable ka. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Leo ang pagsasanay. Tinuruan niya si Mira kung paano kumilos sa mga sosyal na pagtitipon, kung anong mga pangalan ang dapat tandaan, at kung anong mga paksa ang dapat iwasan. Sa isang pagkakataon, habang tinuturuan niya itong sumayaw ng waltz para sa isang charity ball na posibleng puntahan na nila, kinailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa baywang nito. Naramdaman niya ang biglaang paninigas ng katawan ni Mira. Relax ka lang, mahinang sabi niya. Hindi ako sanay. Amin nito, nakayuko. Hinawakan ni Leo ang baba nito at marahang itinaas para magkatinginan sila. Just follow my lead. Nagpatuloy sila sa pagsayaw, tahimik, sa saliw ng musikang nagmumula lang sa kanyang cellphone. Nakita ni Leo ang talino ni Mira. Mabilis siyang matuto. Pero higit sa lahat, nakita niya ang kanyang katatagan. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinadala nito, naroon pa rin ang dignidad. Isang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera ng kanyang ama. Isang gabi, naabutan niya itong nakatulog sa sofa. Yakap-yakap ang isang unan. Bukas pa ang laptop nito sa maliit na mesa. Nagpapakita ng litrato ni Jaden. Napabuntong hininga si Leo. Kumuha siya ng kumot at maingat na ikinumot sa kanya. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Mira habang natutulog. Ang mga bakas ng pagod at sakit ay tila nabura pansamantala. Sa sandaling iyon, hindi niya ito nakita bilang isang pain sa kanyang plano. Nakita niya ang isang babaeng lumalaban, isang ina, isang survivor. Walang kamalay-malay, bumulong siya sa hangin sa isang boses na tanging siya lang ang nakarinig. Hindi ko hahayaang saktan ka pa niya. Hindi tulad ng ginawa niya kay Mama. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis at hayaan itong magpahinga nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Isang tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi at nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Ang pangalan sa screen, Itay. Sinagot niya ito, lumabas sa balcony para hindi magising si Mira. Leo, anak, sabi ng boses sa kabilang linya.
malambing ngunit may nakatagong lason. Nabalitaan kong may bago ka raw inspirasyon. Gusto ko siyang makilala. Ang Villa Gracia Mansion ay parang isang palasyo mula sa ibang panahon. Malalaking haligi, kumikinang na sahig na gawa sa marmol, at mga painting sa dingding na mas mahal pa siguro sa lahat ng kinita ni Mira sa buong buhay niya. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. At sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa pinakadulo ng mahabang hapagkainan, si Don Ernesto Villagracia, ang hari sa kanyang kastilyo. Bago sila pumasok sa dining hall, naramdaman ni Leo ang panginginig ng kamay ni Mira na nakahawak sa braso niya. Bahagya itong humigpit. Humarap siya rito. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang katiyakang hindi niya naramdaman sa loob-loob niya. "Huwag kang bibitaw sa akin," bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Tumango si Mira, huminga ng malalim, at isinuot ang maskara ng kumpiyansa na ilang araw nilang pinagpraktisan. Nang pumasok sila, lahat ng pag-aalinlangan sa mukha nito ay nawala. Napalitan ng isang matamis ngunit may distansyang ngiti. Napahanga si Leo. "Leo, anak. At ikaw siguro si Almira." Bati ni Don Ernesto. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumayo ito at maginoong lumapit para hagkan ang kamay ni Mira. Naramdaman ni Leo ang bahagyang pag-atras ni Mira, ngunit hindi niya ito ipinahalata sa matanda. Ngumiti lang ito ng matamis. "Isang karangalan po na makilala kayo, Don Ernesto." "Call me Tito," sabi ng matanda, habang iginagabay sila sa kanilang upuan. "So Mira, saan ka nagmula? I feel like I've seen you somewhere before." Ang tanong ay parang patalim na binalutan ng seda. Isang pagsubok. Ngunit handa si Mira. "Taga Rizal po ako, Tito. Pero matagal na rin po akong nagtatrabaho dito sa Singapore. Siguro po sa isa sa mga events ng kumpanya ninyo?" Sagot niya, kalmado at magalang. Ang buong hapunan ay isang labanan ng mga salita. Bawat tanong ni Don Ernesto ay may dobleng kahulugan, isang patibong na nag-aabang. Tinanong nito ang tungkol sa pamilya ni Mira, sa kanyang mga ambisyon, sa kanyang nakaraan. Bawat sagot ni Mira ay maingat, magalang, ngunit hindi nagbibigay ng anumang impormasyon na maaring gamitin laban sa kanya. Si Leo ay nanatiling alerto sa tabi niya, handang sumalo anumang oras. "Mukhang napakaswerte ng anak ko sa'yo, Hija," sabi ni Don Ernesto, habang hinihiwa ang kanyang steak. "Pero alam mo, si Leo, pihikan yan. Ano ba ang nagustuhan niya sa isang simpleng dalaga na tulad mo?" Isang direktang insulto. Naramdaman ni Leo na uminit ang kanyang ulo. Akma na siyang magsasalita nang maunahan siya ni Mira. Tumawa ito nang mahina, isang tawang kaaya-aya, ngunit may talim. "Siguro po, Tito, dahil nakita niya na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangang maging komplikado. Sometimes, a simple heart is the most valuable thing." Natigilan si Don Ernesto. Tinitigan nito si Mira at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang isang kislap ng paghanga o marahil ay inis sa mga mata ng kanyang ama. Upang basagin ang tensyon, nagsalita si Leo. "Itay, si Mira ang bisita ko. Igalang mo siya." Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Isang babala na naintindihan ng kanyang ama. Matapos ang hapunan, nasa pakiramdam ni Mira ay tumagal ng 1 taon, nagpaalam na sila. Habang naglalakad palabas, alam nilang pareho na maaring may mga matang nakamasid sa kanila mula sa mga bintana ng mansyon. Kaya naman, nang nasa labas na sila, sa ilalim ng liwanag ng buwan, marahang inakbayan ni Leo si Mira. Naramdaman niya ang pag-igting ng mga kalamnan nito, pero hindi ito umangal. Sa halip, bahagya itong sumandal sa kanya. Ang init ng katawan nito ay tumagos sa kanyang damit. Isang init na nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Leo, isang pakiramdam ng proteksyon, at isang bagay pa na hindi niya pinangalanan. Sa biyahe pabalik sa kondo,
Walang nagsalita. Pareho silang pagod mula sa pakikipaglaban. Nang ihinto ni Leo ang sasakyan sa tapat ng labi, akala niya ay agad nang bababa si Mira. Ngunit nanatili ito sa kanyang upuan, nakatingin sa kawalan. "Salamat," mahinang sabi nito. "Para saan?" tanong ni Leo. "Para kanina." Sa pagiging nandoon. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito. Nakita niya ang isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Nakita niya ang isang kislap ng tiwala. Tumangulang si Leo. Nang makabalik si Mira sa kaligtasan ng kanyang condo unit, naramdaman niya ang pagod sa kanyang buong katawan. Ngunit kasabay nito, may kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Nakaligtas siya sa unang pagsubok. Humiga siya sa kama at kinuha ang kanyang personal na cellphone. Ang luma niyang telepono na tago niyang ginagamit para kausapin ang kanyang ina at si Jaden. May isang mensahe. Binuksan niya ito. Galing sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang mga kontak. Wala itong text. Tanging isang larawan. Kinilabutan siya. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ang litrato ay si Jaden. Naglalaro ito sa kanilang bakuran, mag-isa. Sinasipa ang isang lumang bola. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang anggulo ng kuha. Ito ay kuha mula sa labas ng kanilang bakod, mula sa malayo. Isang litratong nagsasabing, "Alam namin kung nasaan ang kahinaan mo. Nakikita namin siya." Ang larawan. Hindi maalis sa isip ni Leo ang hitsura ni Mira nang ipakita nito sa kanya ang litrato sa telepono. Ang maskara ng katatagan ay nabasag at ang nakita niya ay ang purong takot ng isang ina. "Leo, anong gagawin natin? Si Jaden, paano kung..." Hindi nito matapos ang sasabihin, ang boses ay sinakmal ng pag-iyak. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng plano, ang lahat ng pagkukunwari. Ang tanging nakita ni Leo ay isang babaeng nasasaktan at isang pamilyar na pakiramdam ng galit at pagkawalang daya ang kumulo sa loob niya. Ang parehong pakiramdam na naramdaman niya noong bata siya habang pinapanood niya ang kanyang ina na tahimik na umiiyak sa hardin. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya si Mira. Naramdaman niya ang pag-aatubili nito sa simula, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, gumuho ang lahat ng depensa nito. Niyakap siya nito pabalik ng mahigpit. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang katawan ay nanginginig sa mga hikbi. "Shh! Nandito ako!" bulong ni Leo. Hinahaplos ang buhok nito. "Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Pangako." Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal sa gitna ng sala ng kondo. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-iyak ni Mira. At sa bawat hikbi, mas lalong nararamdaman ni Leo na hindi na lang ito tungkol sa hustisya. Tungkol na ito sa pagprotekta sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Nang sa wakas ay kumalma si Mira, dahan-dahan itong humiwalay, ang mukha ay namumugto sa pag-iyak. "Pasensya na," sabi nito, nahihiya. "Huwag kang humingi ng tawad," mariing sabi ni Leo. "May karapatan kang matakot." Umupo sila sa sofa. May namamagitan pa ring distansya. Ngunit ang hangin sa paligid nila ay nag-iba na. Ang pader na kanilang itinayo ay may lamat na. "Naalala ko ang mama ko sa'yo," biglang sabi ni Leo. Ang tingin ay nasa malayo. Nagulat si Mira. Bakit? Malakas siya tulad mo. Pero ang ama ko, sinira niya iyon. Unti-unti. Pinaniwala niya si mama na wala siyang halaga, na wala siyang kakampi, hanggang sa sumuko na lang siya." Huminto si Leo, lumunok. "Namatay siyang malungkot, Mira. At wala akong nagawa. Bata pa ako noon. Isang duwag." Sa unang pagkakataon, nakita ni Mira ang kahinaan sa likod ng perpektong tindig ni Leo. Nakita niya ang batang lalaki na nasasaktan pa rin. "Hindi ka duwag, Leo," mahinang sabi ni Mira. At sa pagkakataong ito, siya naman ang nag-abot ng kamay at hinawakan ang braso nito. "Ang ginagawa mo ngayon para ituwid ang mga mali niya.
Iyan ang pinakamatapang na bagay na nakita ko. Nagkatinginan sila at sa katahimikan, tila nag-usap ang kanilang mga kaluluwa. Parehong sugatan, parehong naghahanap ng liwanag. Inilahad naman ni Mira ang sarili niyang kwento. Ang sakit ng pagtataksil ni Ramil at Marby. Ang bigat ng pagiging mag-isang magulang. Ang mga pangarap na binuo niya na ngayon ay abo na lang. Sa bawat salitang binitawan nila, ang distansya sa pagitan nila sa sofa ay unti-unting nawawala. Hindi alam ni Leo kung sino ang unang gumalaw. Marahil ay siya o marahil ay si Mira. Ang alam lang niya ay ang mukha nito ay nasa harapan na niya. Ang hininga nito ay nararamdaman niya sa kanyang balat. Ang mga mata nito ay nagtatanong, naghahanap ng kasagutan na pareho nilang hinahanap. Dahan-dahan, marahan, inilapit niya ang kanyang muka at hinagka nito. Hindi ito tulad ng mga halik sa pelikula. Walang biglaang pagsabog ng damdamin. Ito ay tahimik, malambot, at puno ng pag-unawa. Isang pag-amin na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na nagiging totoo. Tumugon si Mira sa halik. Ang kanyang mga labi ay kasing lambot ng inaasahan niya. Ang kanyang kamay ay umakyat mula sa kanyang braso patungo sa kanyang batok. Hinila siya palapit. Ang pagkukunwari ay natunaw. Ang natira na lang ay 2 taong nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Ang mga sumunod na linggo ay naging malabo. Ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng bagong ritmo. Mas maingat sila sa labas, pero sa loob ng kondo, ang pagkukunwari ay napapalitan ng unti-unting pagbubukas ng puso. Ngunit palagi may anino ng takot sa kanilang plano at sa namumuong damdamin na pareho nilang iniiwasang pangalanan. Isang umaga, nagising si Mira na masama ang pakiramdam. Tumatakbo siya papunta sa banyo, halos hindi na umabot sa inidoro. Nangyari ulit ito kinabukasan. At sa susunod na araw, isang pamilyar na pakiramdam. Isang pakiramdam na minsan na niyang naramdaman 5 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang bumibili ng pregnancy test kit sa isang maliit na botika sa kabilang kanto. Pabalik sa kondo, ang bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1 tonelada. Ilang minuto siyang nakatitig sa pinto ng banyo bago pumasok. At pagkatapos ng 3 pinakamahabang minuto ng kanyang buhay, lumabas ang resulta. 2 linyang pula. Positibo. Napaupo siya sa sahig ng banyo. Ang test kit ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay sabay na napuno ng tuwa at ng matinding, nakakaparalisang takot. Isang anak. Bunga ng isang gabing puno ng kalungkutan at pag-asa. Bunga ng pagtitiwala niya kay Leo. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga kamay ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Paano niya sasabihin kay Leo? Paano niya idadamay sa magulo niyang buhay ang isang lalaking may sarili ng mabigat na pinapasan? Hindi ito kasama sa plano. Hindi niya pwedeng gawin to sa kanya. Hindi niya pwedeng itali si Leo sa isang responsibilidad na hindi nito pinili. Sa sandaling iyon, nagpasya siya. Itatago niya ito. Itatago niya ito hanggang sa matapos ang lahat. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang pag-iwas ng tingin, isang sagot na masyadong maikli, isang katawan na laging may dahilan para lumayo. Naramdaman agad ni Leo ang pagbabago kay Mira. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang nanlamig. Ang mga ngiti nito ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Ang babaeng nagbukas ng kanyang puso sa kanya, ilang linggo lang ang nakalipas, ay tila nagtayo muli ng pader. Mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. May problema ba, Mira? Tanong niya isang gabi habang nag-uusap sila tungkol sa mga susunod na hakbang ng plano. Umiling ito. Ang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong hawak. Wala. Kailangan lang nating mag-focus sa plano, Leo. Masyado na yata tayong nadadala. Ang mga salitang yun ay parang sampal. Nadadala? Ulit niya.
Hindi maitago ang sakit sa kanyang boses. Ang nangyari sa atin, yun ba ang tingin mo doon? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay may nakita siyang lungkot at takot. Leo, hindi ito ang tamang panahon para dito. Kapag natapos na ang lahat, siguro, pero sa ngayon, delikado. Hindi na siya nangulit pa, ngunit ang sakit ay nanatili. Gabi-gabi, tinitingnan niya itong natutulog sa kabilang kwarto at tinatanong ang sarili, ano ang nagbago? May nagawa ba akong mali? O baka naman para sa kanya, isa lang talaga akong kasangkapan para makapaghiganti. Ang hindi niya alam, sa kabilang silid gising si Mira. Yakap-yakap ang kanyang tiyan, tahimik na umiiyak. Bawat pag-iwas niya kay Leo ay parang pagpila sa sarili niyang puso. Ngunit para sa kanya, ito ang tamang gawin. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang ang magiging anak nila, ang maging kadena sa leeg ni Leo. Samantala, sa Pilipinas, libo-libong milya ang layo, isa pang lason ang nagsisimulang kumalat. Si Marby, na dati kampante sa kanyang tagumpay, ay nagsisimulang mainis. Araw-araw, nakikita niya sa social media ang mga posts tungkol sa bagong nobya ng Villagracia Air, mga litratong kuha sa malayo ng mga paparazzi. Si Mira, nakasuot ng mga damit na hindi nito kayang bilhin kahit sa 10 buhay. Si Mira, bumababa sa isang kotse na nagkakahalaga ng 1 mansyon. Si Mira, sa braso ni Leo Villagracia, hindi ito ang plano. Ang plano ay wasakin si Mira. Ang plano ay iparanas dito ang hirap. Bakit tila ang nangyayari ay ang kabaligtaran? Ang inggit ay parang asido na unti-unting sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ang babaeng kinamumuhian niya ay namumuhay ngayon na parang isang reyna. Hindi pwede, hindi dapat. Isang gabi, habang umiinom mag-isa sa kanyang kwarto, puno ng galit at alak, gumawa siya ng isang desisyon. Kung hindi niya kayang pabagsakin si Mira, sisiguraduhin niyang malalaman ng lahat ang baho nito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya ang numero ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Ernesto, ang parehong taong nag-abot ng pera kay Ramil. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nag-dial. May kailangan akong sabihin, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Tungkol kay Mira. Sino ka? Tanong ng magaspang na boses. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ni Marby. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong takot at determinasyon. May dapat malaman si Sir Ernesto tungkol sa Mira na yan at sa anak niya. Ilang oras lang ang lumipas. Sa Villagracia Mansion, si Don Ernesto ay nakaupo sa kanyang leather na upuan, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Sa harap niya ay ang kanyang tauhan. Inuulat ang lahat ng sinabi ng babae sa telepono. At ayon sa kanya, Ginoo, may anak na ang babae, 5 taong gulang. Ang pangalan, Jayden. Dahan-dahang ibinaba ni Don Ernesto ang kanyang baso. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay mabigat. Nilinlang siya, hindi lang ng babaeng iyon, kundi ng sarili niyang anak. Isang babaeng may anak, isang ina. Ginamit nila ang kahinaan niya laban sa kanya. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan, isang mainit at mapait na apoy. Ang alaala ng babaeng tumanggi sa kanya noon, na mayroon ding pamilya, ay bumalik. Ang kasaysayan ay umuulit. Kinuha niya ang isang babasaging paperweight mula sa kanyang mesa at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Hanapin niyo siya! Utos niya sa kanyang tauhan. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Dalhin niyo siya sa akin. Ngayon na. Sa condo unit, katatapos lang ng isa na namang tahimik at tensyonadong hapunan ni Leo at Mira. Naghuhugas ng plato si Mira habang si Leo ay nagbabasa ng libro sa sala. Parehong nagpapanggap na normal ang lahat. Tumunog ang doorbell.
Nagkatinginan sila, parehong nagtataka. Wala silang inaasahang bisita. Lumapit si Leo sa pinto at tumingin sa peephole. Walang tao. Kumunot ang noo niya. Nang akma na siyang tatalikod, tumunog muli ang doorbell. Mas matagal sa pagkakataong ito. May mali. "Sino yan?" tanong ni Mira mula sa kusina. "Huwag kang lalabas," sabi ni Leo. Ang kanyang instincts ay biglang naalerto. Dahan-ahan niyang binuksan ang pinto. Isang maliit na siwang lang. Walang tao sa hallway. Ngunit bago pa niya maisara ito, isang malakas na tulak ang nagpabukas sa pinto. Dalawang lalaking nakaitim at may takip sa mukha ang pumasok. Napaatras si Leo, ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga lalaki ang sumuntok sa kanya sa sikmura, habang ang isa pa ay mabilis na pumasok sa loob. Narinig ni Leo ang pagsigaw ni Mira. Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyado silang malakas. Hawak siya ng isang lalaki habang pinapanood niya. Nang walang magawa, ang isa pang lalaki na tinatakpan ng panyo ang bibig at ilong ni Mira. Pumiglas si Mira, ngunit unti-unti, ang kanyang mga kilos ay humina. Ang kanyang mga mata, bago ito pumikit ay nakatingin sa kanya, puno ng takot at pagsusumamo. Pagkatapos, binuhat nila ito na parang isang manika. "Pakawalan niyo siya!" sigaw ni Leo, nagpupumiglas. Ang lalaking may hawak sa kanya ay ngumisi. "Mensahe mula sa boss," sabi nito, at isa pang malakas na suntok sa kanyang panga ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang huling nakita niya bago siya mawalan ng malay ay ang paglabas ng mga lalaki sa pinto. Dala-dala ang walang malay na si Mira. Nang magkamalay si Leo, ang unang naramdaman niya ay ang matinding sakit sa kanyang panga at ang nakakabinging katahimikan. Bumangon siya. Sapo ang kanyang ulo. "Mira," tawag niya, kahit alam na niya ang sagot. Walang sumasagot. Pumunta siya sa sala. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Ang mga unan sa sofa ay nagkalat. At sa sahig, malapit sa kung saan siya bumagsak, ay isang bagay na kumikinang. Ang cellphone ni Mira. Ang screen nito ay basag na. Ang unang ginawa ni Leo, matapos pulutin ang basag na cellphone ni Mira, ay tumakbo papunta sa kwarto nito. Binuksan niya ang aparador, ang drawer. Nagbabaka sakaling isa lang itong masamang panaginip. Ngunit wala na ang mga gamit nito. Malinis. Tila walang taong tumira doon. Maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ang isang maliit na papel. Resibo mula sa isang botika. Binili 2 linggo na ang nakalipas. Ang nakasulat, "Pregnancy Test Kit, 1 PC." Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pag-iwas, ang paglayo, ang biglaang pagbabago. "Hindi!" bulong niya sa hangin. "Mira!" Ang sakit sa kanyang panga ay walang-wala kumpara sa sakit na biglang sumaksak sa kanyang puso. Ang bigat ng katotohanan ay halos nagpaluhod sa kanya. Buntis si Mira at ipinagkait nito yun sa kanya. Inilayo nito ang sarili para protektahan siya. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Galit sa kanyang ama. Galit sa sarili niya. Paano niya hinayaang mangyari ito? Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang nagdial. "Police? I want to report a kidnapping." Ngunit habang nagsasalita siya, alam niyang walang kasiguraduhan. Ang impluwensya ng kanyang ama ay parang galamay ng pugita na nakakapit sa buong syudad. Bawat segundo na lumilipas ay panganib sa buhay ni Mira at sa buhay ng kanilang magiging anak. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito agad. Nasaan siya? Sigaw niya walang paligoy-ligoy. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang tawa ng kanyang ama.
"Kamusta, anak? Mukhang may nawawala ka," sabi ni Don Ernesto. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. "Alam mo, na-disappoint ako sa'yo. Akala ko matalino ka, pero nagpaloko ka sa isang babaeng may anak na pala. Huwag mo siyang sasaktan. Ang tapang mo pa rin," sabi ng matanda. "Simple lang ang gusto ko, Leo. Ibabalik ko sa'yo ang babae mo, pero kailangan mong ibalik sa'kin ang nararapat sa'kin, ang katapatan mo." "Anong kailangan mo?" tanong ni Leo. Ang boses ay puno ng pag-apura. "Bukas ng umaga, pumirma ka sa mga papeles na maglilipat sa'kin ang lahat ng shares mo sa kumpanya. At isusuko mo sa'kin ang lahat ng ebidensya na pinag-iipon mo. Gawin mo yan at makikita mo ulit siya. Huwag mong gagawin. At hindi mo na siya makikita kailanman. Itay, parang awa mo na." Click. Ibinaba na nito ang telepono. Napaupo si Leo sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. Isinukol siya. Walang pagpipilian. Ang buhay ni Mira, kapalit ng hustisya na matagal na niyang pinangarap. Samantala, sa Pilipinas, isa pang drama ang nagaganap. Dalawang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay ng ina ni Mira. Sina Ramil at Marby. "Nandito kami para kunin si Jaden," sabi ni Ramil. Mayabang at walang emosyon, ipinakita niya ang ilang pekeng dokumento na gawa-gawa ng isang abogadong bayaran. "Ano? Wala kayong karapatan!" sigaw ng ina ni Mira, habang si Jaden ay nagtatago sa likod ng kanyang lola, takot sa mga estranghero. "May karapatan ako. Ama niya ako," giit ni Ramil. "At si Mira?" umiiyak na tanong ng matanda. "Nasaan ang anak ko?" Ngumisi si Marby, isang ngising puno ng tagumpay. "Naku, Nay, baka matagalan pa bago niyo makita si Mira. Baka nga hindi na. Nabalitaan naming sangkot daw sa isang malaking gulo doon sa Singapore. Isang di kanais-nais na babae. Kaya bilang ama, kailangang iligtas ni Ramil ang bata mula sa masamang impluensya." Ang mga salita ay parang mga punyal. Ang matanda ay napahagulgol, yakap-yakap ang apo. Sa kondo ni Leo, ang pag-asa ay tila kandilang unti-unting nauupos. Gumuho na ang lahat. Bigo siya. Bigo siyang protektahan si Mira. Bigo siyang tuparin ang pangako niya sa sarili na hindi hahayaang maulit ang nangyari sa kanyang ina. Tinitigan niya ang basag na screen ng telepono ni Mira. Ang wallpaper nito, isang nakangiting larawan ni Jaden. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa nakaraan. Hindi na lang tungkol sa paghihiganti para sa kanyang ina. Ito ay tungkol sa hinaharap. Isang hinaharap kasama si Mira. Isang hinaharap kasama si Jaden. Isang hinaharap kasama ang kanilang anak. Hindi siya susuko. Biglang nag-vibrate ang kanyang sariling telepono. Isang mensahe. Binuksan niya ito, umaasang mula ito sa kanyang ama. Ngunit ito ay isang audio file mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang play button. Isang mahinang tunog ng hangin sa simula. Pagkatapos, isang boses, basag, nanginginig, ngunit hindi maipagkakailang sa kanya. Ang boses ni Mira. "Leo, nasa isang bodega ako malapit sa Pantalan. Mahal kita." Pagkatapos ng mga salitang iyon, naririnig niya ang isang malakas na kalabog, isang sigaw, at ang tunog ng pag-aagawan. Pagkatapos, katahimikan. Napahigpit ang hawak ni Leo sa telepono. Bodega malapit sa Pantalan. Isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. "Mahal kita." Ang tatlong salitang iyon ang naging gasolinang muling nagpaalab sa apoy sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Ang sakit sa kanyang ulo ang unang gumising sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim, amoy kalawang at maalat na hangin. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang upuang gawa sa bakal. "Gising ka na pala." Ang boses na yon,
Napalingon si Mira sa pinanggalingan ng boses. Sa isang sulok, nakaupo si Don Ernesto Villagracia sa isang eleganteng upuan, tila isang hari sa gitna ng basurahan. Ang contrast ay nakakasuka. Bakit niyo to ginagawa? Tanong ni Mira. Sinisikap na itago ang takot sa kanyang boses. Ang kanyang unang instinct ay hawakan ang kanyang tiyan, ngunit pinigilan siya ng mga lubid. Tumawa si Don Ernesto. Dahil nagkamali ka ng kinalaban, Hija, akala mo, matatalino kayo ng anak ko. Akala mo, maloloko niyo ako. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Pero mas matalino ako. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa anak mo sa Pilipinas at alam ko na rin ang tungkol sa isa pang bata. Hinawakan nito ang kanyang tiyan. Isang yelo ng takot ang gumapang sa buong katawan ni Mira. Huwag. Sigaw niya. Huwag. Ngumisi ito. Makinig ka, Mira. Tatawagan mo si Leo ngayon din. Sasabihin mo sa kanya na itigil na ang kahibangan niya. Sasabihin mo sa kanya na pumirma na sa mga papeles. Kung hindi, hindi lang ikaw o ang anak mo sa Pilipinas ang mawawala. Pati iyan, sabi nito. Tinuturo ang kanyang sinapupunan. Uulitin ko ang kasaysayan. Anong kasaysayan? Ang ina ni Leo. Buntis din siya noon, bago pa si Leo. Akala niya, makakatakas siya sa akin, kasama ang bastardo niya. Nagkamali siya. Ang mga mata ni Don Ernesto ay naging madilim, puno ng isang nakakatakot na alaala. Ako ang nagpapatapos ng mga kwento, Mira, hindi sila. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mira ang lahat. Ang lalaking ito ay isang halimaw. At walang anumang salita ang makakapagpabago doon. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Kung ito na ang katapusan, hindi siya babagsak ng hindi lumalaban. Naalala niya ang maliit at lumang telepono na palagi niyang itinatago sa lihim na bulsa ng kanyang palda. Isang emergency phone na ibinigay sa kanya ni Leo noong simula pa lang. Ang mga kamay niyang nakatali sa likod ay nagsimulang gumapang, nanginginig, ngunit determinado. Sige, sabi ni Mira, bumibili ng oras. Gagawin ko. Pero gusto kong marinig ang lahat. Gusto kong malaman kung gaano ka kasama. Ngumiti si Don Ernesto, puno ng pagmamataas. Gusto mong makarinig ng kwento? Sige, ibubuhos ko sa iyo lahat ng kasalanan ko dahil sa huli, wala ka namang magagawa. At nagsimula itong magsalita. Inamin nito ang lahat. Ang pag-blackmail sa mga politiko. Ang pagpapatay sa mga karibal sa negosyo. Ang ginawa nito sa ina ni Leo. Lahat habang si Mira ay pasimpleng kinakapa ang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang record button. Got it. Ngayon, kailangan niya lang itong ipadala. Poby. EOV, Leo. Sigurado ka ba dito, Leo? Tanong ni Detective Lim, isa sa iilang pulis sa Singapore na hindi kayang bilhin ng pera. Ipinakita sa kanya ni Leo ang audio message. 100%. Sagot ni Leo. May mga bodega ang pamilya namin malapit sa West Coast Pier. 5 sila. Kailangan nating puntahan lahat. Masyadong delikado yan. Wala tayong warrant. Wala na tayong oras. Giit ni Leo. Buhay ng 2 tao ang nakataya. Nag-alinlangan si Lim, ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Leo. Tumango ito. Sige, tawagin ko ang team ko. Pero mag-iingat ka, Villagracia. Hindi ito laro. Habang nasa biyahe, ang bawat segundo ay parang 1 oras. Ang isip ni Leo ay puno ng mga what-ifs. Paano kung huli na sila? Paano kung nasaktan na si Mira? Nang marating nila ang pangatlong bodega, isang itim na kotse, ang kotse ng kanyang ama, ang nakita nilang nakaparada sa labas. Dito na yan, sabi ni Leo. Ang SWAT team ay mabilis na kumilos, pinalibutan ng bodega. Si Leo, labag man sa utos ng detective, ay sumunod sa likod nila. Hindi niya kayang maghintay lang sa labas. Posma, ayan, masaya ka na?
Tanong ni Don Ernesto matapos ang mahabang pagkukwento. Ngayon, tumawag ka na. Isang huling tanong, sabi ni Mira. Bakit ako? Dahil kamukha mo siya, sagot ng matanda. Ang boses ay biglang lumambot. Ang babaeng tumanggi sa akin noon. Sa'yo, akala ko maitatama ko ang nakaraan. Hindi mo kayang bilhin ang lahat ng bagay, Don Ernesto. Hindi pa ako tapos sumubok. Habang nakatingin ito sa malayo, mabilis na kumilos si Mira. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para ipadala ang mahabang audio file sa iisang numero sa contacts niya. Leo. Send. Ngunit sa kanyang pagmamadali, na-dial niya rin ito. Tumunog ang telepono. Napalingon si Don Ernesto. Ang mga mata ay nanlaki sa galit nang makita ang telepono sa kamay ni Mira. Traidor! Sigaw nito at sinugod siya. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. POV. Leo. Police! Freeze! Pumasok sila. Ang eksenang nakita ni Leo ay magpapagising sa kanya sa gabi sa mga darating na taon. Ang kanyang ama, akmang sasaktan si Mira na nakatali sa isang upuan. Nakita siya ni Mira. Leo! Ang sigaw na yon ang nagtulak sa kanya. Hindi na niya hinintay ang mga pulis. Tumakbo siya. Tinulak ang sariling ama, palayo kay Mira. Nagkagulo. Sumugod ang mga tauhan ni Don Ernesto. Nagkaroon ng putukan. Sa gitna ng lahat, ang tanging layunin ni Leo ay makarating kay Mira. Kinalagan niya ang mga lubid. Sa sandaling nakawala ito, niyakap siya nito ng mahigpit. Akala ko. Umiiyak na, sabi ni Mira. Nandito na ako. Sagot niya. Hinahalikan ng tuktok ng ulo nito. Nang matapos ang kaguluhan, ang kanyang ama at mga tauhan nito ay nakaposas na. Natalo na ang halimaw. Sa Pilipinas, kasabay ng operasyon, inaresto na rin ng mga autoridad sina Ramil at Marby sa salang conspiracy at harassment gamit ang testimonya ng ina ni Mira at ang tulong ng mga koneksyon ni Leo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Biglang nanghina si Mira sa kanyang mga bisig. Leo, ang sakit. Sabi nito, napahawak sa kanyang tiyan. Nakita ni Leo ang dugo sa damit nito. Hindi. Paulit-ulit na sabi ni Leo habang binuhat ito. Medic! Kailangan namin ng medic! Habang isinasakay nila si Mira sa ambulansya, hinawakan nito ang kanyang pisngi. Dalawa kami, Leo. Bulong nito, bago mawalan ng malay. Dalawa kaming naghihintay sa'yo. Sa ospital, ang paghihintay ay isang uri ng impyerno. Bawat minuto ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, tumakbo si Leo papalapit. Ang asawa ko po? Ang anak namin? Ngumiti ang doktor. They're both fighters. Your wife is stable. And the baby is safe. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Leo. Napaluhod siya sa sahig at doon. Sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, umiyak siya. Nang payagan siyang pumasok sa kwarto, natutulog si Mira. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Tinitigan niya ang babaeng nagligtas sa kanya sa maraming paraan. Nang imulat nito ang mga mata at ngumiti sa kanya, alam ni Leo na kailangan niyang sabihin ito. May kailangan akong sabihin sa iyo, Mira. Isang bagay na dapat sinabi ko na noon pa. Ang hangin sa ospital ay amoy gamot at antiseptic. Ngunit para kay Mira, ito ang pinakamatamis na hanging nalanghap niya. Hawak niya ang kamay ni Leo at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang tunay siyang ligtas. Tinitigan niya ang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Isang emosyon na halos ikatakot niyang pangalanan. Ano yun, Leo? Mahinang tanong niya. Huminga ng malalim si Leo. Tila nag-iipon ng lakas. Ang totoo, Mira, hindi nagsimula ang lahat sa eskinita.
Kumunot ang noo ni Mira sa pagtataka. Nakita na kita noon pa. Pagpapatuloy ni Leo. Sa restaurant kung saan ka nagtatrabaho, madalas akong kumain doon ng mag-isa. Palagi kitang pinagmamasdan ang paraan mo ng pagngiti sa mga customer kahit halatang pagod ka na. Ang paraan mo ng pag-ayos sa buhok mo kapag naiinip ka. Ang pagkamangha mo sa isang pamilyang masayang kumakain. Naramdaman ni Mira ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinangaan kita mula sa malayo, Mira. Amin ni Leo. Ang boses ay halos pabulong. Ang katatagan mo, ang kabaitan mo sa kabila ng hirap ng mundo. Pero alam kong hindi ako karapat-dapat. Paano ako lalapit sa isang taong kasing linis mo, gayong ang pangalan ko ay nababahiran ng kasamaan ng aking ama? Kaya nanatili na lang ako sa malayo. Leo? Nang malaman ko ang plano ng ama ko para sa'yo, iyon ang naging hudyat. Hindi ko na kayang manood lang. Doon ko binuo ang plano na gamitin ka bilang pain. Pero ang totoo, iyon ay isang dahilan lang. Isang duwag na paraan para mapalapit sa'yo. Para protektahan ka. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At ngayon, ang emosyong iyon ay malinaw na pag-ibig. Purong pag-ibig. Mahal na kita, bago pa man kita mailigtas, Mira. At mas minahal pa kita nang makita ko kung gaano kakatapang. Ang mga luhang namuo sa mga mata ni Mira ay hindi na dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Lahat ng pagdududa, lahat ng takot na baka isa lang siyang parte ng isang laro ay naglaho. Mahal din kita, Leo. Sagot niya, ang boses ay basag sa emosyon. Mahal na mahal. Ang mga sumunod na buwan ay isang blur ng paghilom at pagbangon. Si Don Ernesto ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang imperyo ay unti-unting gumuho. Sina Ramil at Marby ay nakulong din para sa kanilang mga kasalanan. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay dumating. Nagpasya si Leo na iwan ang lahat sa Singapore. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya at ginamit ang pera para itayo ang isang foundation para sa mga single mothers sa Pilipinas sa pangalan ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nakilala ni Leo si Jaden sa pamamagitan ng video call. Hello po. Mahiyain na sabi ng bata, nagtatago sa likod ng kanyang lola. Hello Jaden, ako si Tito Leo. Sabi ni Leo, ang puso niya ay natutunaw. Nangako sa akin ng mama mo na kapag umuwi kami, tuturuan mo daw akong maglaro ng robot. Ngumiti ang bata, isang nangiting kasing liwanag ng kay Mira. At dumating ang araw ng kanilang pag-uwi. Sa Rizal, sa isang maliit na bahay malapit sa dagat, naganap ang isang simple ngunit solemne na kasal. Ang mga bisita ay iilan lang, ang ina ni Mira, si Jaden, at ilang malalapit na kaibigan. Si Mira, sa isang simpleng puting bestida, ay naglakad papalapit kay Leo na naghihintay sa kanya sa dalampasigan. Ang kanyang tiyan ay medyo malaki na, isang magandang paalala ng bagong buhay na kanilang sisimulan. Si Jaden, suot ang isang maliit na barong, ang nag-abot sa kanila ng mga singsing. Habang isinusuot ni Leo ang singsing sa daliri ni Mira, tinitigan niya ito sa mata. Ipinapangako ko, sabi niya, sapat lang para marinig nilang dalawa, na sa bawat araw ng buhay ko, poprotektahanan ko ang pamilyang ito. Hindi na kayo muling masasaktan, hindi na kayo muling mag-iisa. Matapos ang seremonya, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang langit, tahimik silang nakaupo sa buhangin. Si Leo, si Mira, at si Jaden na masayang naglalaro sa tabi nila. Ipinatong ni Mira ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Ang isang kamay ay nasa kanyang sinapupunan, habang ang isa naman ay mahigpit na hawak ng lalaking nasa tabi niya. Napakadilim ng daan na kanyang tinahak, puno ng luha, takot at pagtataksil. Ngunit sa dulo ng lahat ng iyon, natagpuan niya ang kanyang tahanan. Naintindihan niya ngayon. Kapag isinara ng isang pinto dahil sa kataksilan, bulong niya sa hangin,
bubuksan ng Diyos ang isang bintana na patungo sa tunay na pag-ibig. At sa yakap ng kanyang bagong pamilya, sa ilalim ng papalubog na araw, sa wakas, si Almira sa Longa Villagracia ay tunay ng masaya.